sa gi-warning ni Kristo kuyog sa gahom nga iyang gihatag sa iyang mga 12 ka apostoles, iya sad sila giwarningan nga kanang gahom nga inyong gidala nga makapapahawa og yawa, makaayo og mga masakiton, makapasikat gina ninyo. Pero naay mga tao, labi na gyud ang mga authorities, dili malipay, mao nang kontrahon mo, ipapriso mo, lutoson mo, latoson mo, patyon pagyod. Kamo, sugot mo, tagaan mo gahom, makapapahawa kag yawa, makapaayo kag masakiton, pero prisuhon ka. Bitayon ka. Sugot mo, dili. Dili dayon. Pero tagaan lang kag gahom, nga makapapahawa kag yawa, may kay kamutabi, kunya makaayo kag masakiton, sugot mo. Masugot dili. Sugot. Sugot. So kani di ay gahom, kining abilidad sa pag-ayog mga masakiton, either by gahom or by abilidad sama na mga doktor, sama na sa mga kwak doktor, makaayom na sila. Kana ding maong abilidad, apil na ng pagpapahawa o yawa, sama ng exorcism, dili pa din na timaan nga kita tinuod nga nagsunod ni Kristo o tinuod nga maluwas. Kaya ang giingon ni Kristo dire, so yung giingon niya, itugyan sa mga tao ang ilang kaugalingong mga igsuon o patyon. Ang mga ginikanan mopatay sa ilang mga anak, ang mga anak makigbatok sa ilang ginikanan, niya mopatay, dumtan mo sa tanang tao. Inigabot na ning panahon na ningon Diyos Kristo, apan maluwas ang magpadayon hangtod sa katapusan. Kanabang mopadayon ka sa imong pagsunod ni Kristo hangtod Dios kamatayon. Kay dili man makaali nato ang atong gahom nga gihatag ni Kristo kanang atong pagka maayong mohimog milagro, kanang imong pagka maayong mo explain, may mutabi nga mura ka og makapa-attract yung kag mga tao, kanang imong abilidad sa pag-manage og mga unsa diha nga mga kalihukan, nga dagkong kalihukan ma-manage gyud, apil na ng paghimo aning mga projects nga mahitabo gyud, dili pa na siya timaan nga luwas na ka. Lingiyay mong tupad mupadayon kag palit og raffle ticket. Inang padayon ka. Kana unya para ba ni Kotob sa July 25, unya 10 days o 15 days pa. Pila na atong halin. Uy, salamat day kay gahapon no nahalinan tag 2,100 ka tickets. Dako ana tong halin gahapon, di ba kanimo bahaos karon? 38,571 na ka tickets ang atong halin. Pakpak, salamat kayo. Available pa ha ang among GCash, available ra gyud kaayo nya kaning atong bank accounts. Available sad kaayo. Nya pwede sad kwarta padala. Sige, padana mo karon kay aron mahuman dayon mahurot dayon siya. Pero naapatay mga 200,000 ka tickets na wap mahalin. Ug mahalin nindot kayo. Pero dili pa na assurance ha, nga luwas na ta ang pagpadayon. Unya, dinhi des kalibutan, basta mosunod tas Ginoo, mao na sa ni ikaduhang kamatuoran, lisod-lisoron kita sa mga leader sa kalibutan. Lisod-lisoron, dili pwede nga butangan tag red carpet
Kung mo buhat yung kas maayo din sa kalibutan, kanang hustisya, kamatuuran, kaangayan, kabalaan sa kinabuhi, ug mao ginay atong sundon, dili ta bukharan og red carpet para mo paso ka og pakpakan, prisuhan, panglutos, pagdaog-daog, kontrahon ta. Nya, lingian sa di mong tupad. Ing na malipay kag sigihan kag daog-daog. Ing na kano. Ing na malipay ra kag daog-daogon ka. Na siya. So ang timaan di ay, ang timaan nga klaro-klaro yung timaan nga nagsunod tas Ginoo, kana di ay daog-daogon ta dinhis kalibutan. Mao ginay unang timaan. Unya kanang nagsigig daog-daog, mao na sila'y mga yawan noon. Sa pamilya pananglitan, kung ang anak sigihag kasaba sa inahan, kinsa may nagsunod sa Ginoo, ang anak o ang inahan? Sigihag kasaba ba? Gamayng sipyat, hapak dayon, sigihag saway, sigihan og sugo. Kinsa man roy nagsunod sa Ginoo, ang anak o ang inahan? Kusga. Unya ko ng anak porting tapulana. Portig yung tapulana, unya ang inahan sige lang yung alagad, sige alagad. Kinsa may gasunod sa Ginoo? No na. Kibaw naman demo. Unya dinhi sa simbahan, ang pari nangapagaw na lagsigig yung awhag nga pamalit mo raffle ticket kay ang atong project atong bayran. Unya ang mga parishioner magduko-duko lang yun, kanang di lang yun kay sila mo palit. Nya libakon pa ang pari, nya sige ang pag-ingon nga hain ka na niya gisud ang kwarta, basi gibulsa na niyang iyang solicitation, libakon pa gyud, daoton pa gyud. Kinsa man gasunod sa Ginoo? Kinsa may padong sa impierno? Ang parishioners nga wa mo tabang. Di ba? Online o territorial. Unya ron kun ang parishioners muantos gyud, di nahapit mukaon, kausa na lang mukaon sa usa ka adlaw kay iyag yung ipalit og raffle tickets ang tanan niyang kwarta, hasta iyang mga TV, refrigerator gipamaligya na kay ipalit gid niya raffle tickets. Hangtod nga ang iyang katri iyan ang gibaligya nya, maghigda na lang siya sa salog. Ang iyang mga beddings iyang gibaligya, maghigda na lang siya banig nga hait kaayo. Kinsa man roy nagsunod sa Ginoo? Ang pari o ang parisyoner. Ana, di ba? Kay nagantos naman para sa kaayuhan sa katilingban. Karon, diha sa impeachment sa Vice Presidente, kinsa man roy gasunod nila sa Ginoo? Ang gipa-impeach o ang nagpa-impeach? Yeah. Kinsa man ron nila gidaog-daog, kinsa man nila nagantos, kinsa man roy gipapriso, kinsa may gibutang-butangag istorya. Ang Duterte's group o ang Marcos group? Duha na man ni kagrupo kay ang Pinklawan ni apil na mas Marcos group. Kinsa man roy nagbutang-butang og mga kamatuoran kuno. Nya wa di ay kamatuoran. Paminawan ninyo sa hearing, nindot naman paminawon, kaya na may cross-examination. Mailhan man na nimong nagtugas, tinuod, kayano mang mo istorya, pero ka na magkanga-kanga. Klaro kayo. Mauna, suportahan nato ang nagsunod sa Ginoo. Di ta mo suporta sa nagsunod sa yawa. Kanang magsigi og gukod sa iyang mga kaatbang sa politika. Kanang magsigig paningkamot nga mapriso gyud bisan iyang kapwa senador. Mura man silang managsuon diha. Mura na igsuon niya matud pa din Kristo, unayon kas imong igsuon pagpapriso. Unayon ka pagpapatay. Mura man nilang igsuon diha sa Senate. Kay elected man na sila tanan nato nga whole Philippines. Kana sang naas Congress, mura sa na sila mga managsuon. Gipangtaktak sa dangilang ubang igsuon. Kanang nagsigig gukod, nagsigig lotos, sigig pangningkamot nga mataktak yun ang ilang
kapwa senador, kapwa congressman, kapwa executive departments nga mga personnel, kana sila maoy nagsunod sa yawa. Pero kanang niagwanta sa mga paglutos, niagwanta sa mga papriso, niagwanta lang sa pagdaog-daog, pagbutang-butang, unya ni padayon sa ilang kausa sa pagpangita sa kamatuoran about aning corruption, about aning flood control, about aning mga scam sa PhilHealth, sa education, ug uban pa, kana sila mo'y nagsunod sa Ginoo. Pero magantos gyud. Magantos gyud. Pero ayog kabalaka kay matod pa diri sa unang pagbasa, ako ramong tabangan ug muramo og kahoy nga motubo ang inyong gamot mo daghan ug manalingsing mo daghan kaayo ug mahimo mong matahom nga kahoy ug paras nga mamunga og daghan kay mga nindot nga bunga, mga limyon mos kahumot. Duna di ay gasunod nga gitawag og prosperity. Paras nagantos. Amo nang niingos Kristo, muramog mga karnero nga akong ipadala taliwa sa mga lubo. Ang mga lubo kana laging mga taong yawanon nang kusog ayo bang mo paghot ba? Kusog ay mo daog-daog, mo lutos, nya kusog kayong mo twist ilang balion. Usahay bawgon ang balaod, bending the law or rejecting the law. Kana bitarong unang trial, gitrial nila kanang unsa nang article nga threat, grave threat ni Vice Presidente ngadto kuno sa atong presidente. Ang akong nabati sa ilarong argumento didto, ang gipresentar sa prosecution maura kadtong porsyon nga niingon si BP Sara nga naanak ko'y gisabot nga tao nga kung magurgor ko di gid siya mohonong iya sang gorgoron ang tulo ka top officials, ang presidente, iyang asawa ug ang kadtong speaker, former speaker sa Congress. Mao na ilang sigihag balik-balik, diha ra na nga porsyon, pila ra na ka minutes or minutes raman siguro na, few minutes, mga 2 minutes raman siguro na nga istorya. Pero ang whole context sa kaninga speech nga gi-cover og media nga perti nang sukuan ni BP Sara tungod sa nahitabo atong iyang chief of staff, hapit pa siya dakdaki dito sa katong may ambulance nga gisakay gid ni, nasakay na gid nila ngadto ang iyang chief of staff nagalisod na ginhawa. Ayo-ayo siya dito, ang pulis pod isira sa niya bisag kita siya gat naa dihang vice presidente, iyang dakdakan may gani kay gisagang sa mga tao. Wala na nila giapil. Ang pagkaway respeto ni atong pulis nga gidakdak unta niya ang pultahan sa ambulance, mapiit unta atong vice presidente. Wa na nila giapil. Ug ang gisulti sad ni BP Sara nga naa sila'y threat nako. Sa iyang intelligence, naa siya'y threat. So ang una di ay nga ninghatag niyag threat kanang hulga sa iyang kinabuhi, mao kining mga tawhana. Munang niingon si BP Sara sa usa niya katok nga kung ang vice presidente maoy hulgaon, way kaso. Nya kung ang presidente mo'y hulgaon, na ikaso. Unsa man ko wa ko gi-elect sa mga tao? Pariha man mi, elected man mi sa tao. Unsa man dili ko entitled og protection sa gobyerno? O presidente na hulgaon, hulga sa national security. Unya ang vice presidente kung maunay baharan nga patyon, dili hulga sa national security. So pasabot, gusto sa defense group nga ang konteksto unta mao'y ipresentar. Ang context ba nganong nasulti tos presidente, dili lang ang nasulti. Paragod karon god, moingon ko ninyo, naguol kay kustanan nga gamay raghalin ang ticket. Nya inyo din kong ingnon, tanawas, Father,
Sige lagi sa pamaligyang ticket, hingwarta ginang parian. Hingwarta, naragi sa nakapokus, kada humili ticket lagi ng iya. Kada humili ticket. Saan lang iyang humili ticket na lang yun? Pero huwag nyo tanawa ang konteksto ng ato ding simbahan, why bell tower? Ang atong arsobispo sa Sugbo ni hangyo nga, ang tanang simbahan na agintay arang-arang og nindot nga kampanaryo. Wa ta ana, nya shrine ta, 163 years na ta. Di mo mauwaw ana. Di ta mauwaw ana. Hilom lagi mo. Nya watay adoration chapel, mandated ka na sa kada parokya, labi na gyud kong shrine. Shrine na ta, watay adoration chapel, ato ng trabahoon. Watay klarong public CR nga presentable og accessible, labi na gyud PWD og sa mga senior citizens. Ato kaagi dito, madakdak man ka madugay diha. Ari ka diri, mag-wheelchair ka, makasod na ka. Gakinahanglan ta ana. Nya kana dihang atong atubangan, hazard kay nastanan nga maong building, unya nakaali pagid sa atong simbahan, wa magamit. Gastuan ta na aron himuon nato nga Walk of Apostles, mahimo siyang balaan, nya mo reimpose sa beauty sa atong shrine dinhi. Kay ang atong patron, apostolis man, naa dihang iya mga companions, apostles. Di ba meaningful kayo? Nya walang gyapon mo mobati, Ingnon lang jud ko ninyo nga hingwarta tungod anang sige lang yung hisgot og ticket. Og kining ato mga lingkuranan, gubaon na kayo, sooner or later nagi madakdak diha. Kay malusno na ng inyong gilingkuran, kay giagay ay na. Dugay na mga lingkuranan, ato ginang gi-repair karon, lingi argo di mong tupad, lingi ay na, okay ra na imong gilingkuran, ay na, okay ra. Oy, mauwaw na taanaw niya, shrine ta dinhi, 163 years, kana ray atong klases lingkuranan, ato sa ning nindot-nindoton. Bisag kana lang usa, nya punan pa nato, wa ta dinhi klarong social hall. Nya sa shrine, kinahanglang dunay pilgrim center, wa tay pilgrim center. Di ba? Napatay kumbinto, gubaon kay gnaw, ato lang nang gi-make-up-make-upan karon, pero gubaon yung kayo na. Tuwo kay nastanan, amo lang sa nang repair ang atop. Pero ang atop ana, bitaya na nagmaayo. Ato lang gi-repair. Nya, di tama. Kuan ana, munang ako, di ko muhunong, sige baligya og ticket. Muna'y context, dili na para ako. Nya, tanawa pagid ang context. Tanawa akong account. Tanawa akong kinabuhi. Naaba ko'y gitigom kwarta. Ano ba? Ug maon tanay pangitaon sa atong mga government officials, kining ilarong gipapriso nga si Rodante Marcolita, tinuod ba gid ni siya nga kawatan, plunder man ang kaso, nangawat ba gid ni unsa may konteksto atong wa niya gisulti ang mga ngan sa donors, nga hasta ang donor sa iyang 75 million gipapriso mag-apil. Nya og di ka mo tan-aw sa konteksto, masaag ang atong hustisya. Masaag og mao na ang duwa sa kalibutan karon. Pero di ta mo apil ana. Ako padayon ra jud kog imbitar ninyo, moingon ra jud ko, ang mopalit sa raffle ticket malangit. Ang di mo palit bisag naay ikapalit malagmit